Sa episode na ito, idodokumento natin ang isang kaakit-akit na abandonadong kastilyo na itinayo noong huling bahagi ng 18 siglo para sa isang pamilyang maharlika sa Pransya. Sa loob ng 250 taon hanggang ngayon, pagmamay-ari pa rin ng pamilya na nagpagawa ng kastilyo ang lugar na ito. Nanirahan sila sa lugar na ito ng halos 200 taon. Ngunit noong dekada 70, tila nawala ang kanilang interes at iniwan na lang nila ang kastilyo nang walang panghihinayang. Sa kastilyo, tila nagyelo ang lahat na parang kahapon lang iniwan. Walang presyong antigong gamit, mahalagang likhang sining at maraming alaala ang nakakandado sa likod ng saradong pinto. Samahan ninyo kami ngayon sa isang paglalakbay sa alaala dahil muli naming bubuksan ang nawalang kastilyo at sabay-sabay nating susuyurin ang mga nakalimutang labi nito. Grabe ang kanawin dito mga kaibigan, nasa isang abandonadong kastilyo ako na tuluyan ng sinakop ng kalikasan. Kitang-kita ang mga baging sa paligid, parang pelikulang eksena. Lagi kong naiisip na ganito ang mundo kapag wala ng tao at muling babawiin ang kalikasan ng lahat. Welcome pabalik sa Bros of DK, ako si Leslie at si Jeru na nagbi-video ngayon sa likod ng kamera. Ang link niya sa Instagram ay nasa description at idodokumento namin ang isang nakalimutang abandonadong maharlikang kastilyo mula pa noong 1800. Talagang nakakabaliw ang lugar na ito, pero una, ito ang mga harden ng kastilyo. Gusto ko sanang malaman kung posible bang lumabas ng kaunti. Gusto kong ipakita sa iyo ang kastilyo ngayon. Pero halos di mo na ito makita dahil maraming punong tumutubo saan man. Naglalakad ako dito, suot ang tradisyonal kong kasuotan sa kalikasan. Sa tingin ko, hindi ito magandang ideya. Kaya mo ba? Halika, sige, halika. Okay. Sige, oo. Gusto ko lang bigyan ng mga tao ng sulyap mula sa kaliwang bahagi ng kastilyo dito. Tingnan mo ito, hindi mo na ito makikita. Talagang natakpan na ito ng mga baging, iniwan na ito ng 45 taon na ngayon, totoong napabayaan na. Sige, pasok tayo sa loob at ipapakita ko sa iyo kung ano ang naiwan doon. Hindi magandang ideya na duman sa gubat na yon na suot ang mga espesyal na damit na ito na yon sobrang dumi na nila. Pero oo, ilalagay ko sila sa washing machine pag uwi ko. Isang bagay na wala ang mga taong dating nakatira dito pero may mga katulong naman sila para tumulong sa kanila.
Sige, ang unang makikita natin pagpasok natin dito sa lugar na ito, sa harap natin ay ang aklatan ng Syato, ang lugar kung saan iniimbak ang kaalaman ng mga tao. Isang napakakamanghamanghang silid itong Engrandeng Kastilyo. Mga estante ng aklatan, libu-libo at libu-libong mga libro ang nakaimbak sa mga bookshelf na ito. Ang una ko napansin dito ay isang diksyonaryong Pranses-Latin, isang diksyonaryong Griego-Pranses at literal na daan-daang mga libro na naiwan. Lektoral lang ang nasa harap natin na yon. Hindi ako gaanong magaling sa Pranses at kulang sa kaalaman sa Pranses kaya hindi ko magagawa. Isalin ang alinman sa mga librong ito para sa iyo pero maaari lang natin silang tingnan at pahalagahan sa kanilang buong kagandahan. May mga gamit sa pagsakay ng kabayo na naiwan sa kabinet. Mahilig talaga silang sumakay ng kabayo ang mga tao rito. Noong ang kastilyo ay ginagamit pa, sa paligid ng mga bukirin nito ay maraming kabayo. Nakita ko ang mga larawan niyan sa itaas na ipapakita ko sa inyo mamaya sa video. Wow, hindi man lang ito nakasulat sa Pranses. Maganda. May magandang kahon dito, buksan natin ito. Tingnan natin kung anong nasa loob, parang maleta. Dito siguro nilalagay ang gamit. Malamang mahalaga ito kasi may makapal na sapin pa sa loob. Wow! May mga magasin at gamit din dito sa ibaba. Pinakagusto ko sa mga bookshelf na ito ay yung nasa taas na may bust at estatwa. Naka-display sa ibabaw nila at sa kisame, meron tayong pulang at asul na kontrast ng pintura na parang nababalutan. Ilan yan sa mga kamanghamanghang detalye ng kastilyong ito. May malaking mesa sa gitna ng kwarto kung saan ako uupo at magbabasa ng mga libro para matuto. May ilang mga sulat kamay na tala. Mula noong 1863 dito, iyon ang sinasabi ng petsa isa. 1,780. Pumunta ako sa aklatan para maghanap ng librong isasalin. Hindi ako sigurado kung ano ang huling salita ngayon pero kamanghamanghang basahin ito. Isang tao, 150 taon na ang nakalipas ang sumulat ng liham na iyon. Hindi mo ba titingnan dito? Dito sa ibaba, mayroon tayong mga aklat na talagang nabubulok na. Talagang nakakahiwa-hiwalay na, kaya kailangan kong maging sobrang maingat sa kanila. Tingnan mo ito. Oh my God. Ito ay taon at taon ng paglipas ng panahon, lahat ng mga pahina ay nadidikit-dikit sa isa't isa. Kronolohiya, sabi dito sa harap. Ekonomiya, economics. Pranses na economics mula noong 1885, napaka-interesante niyan. Malaki ang hilig ko sa economics, naging bahagi rin ito ng aking pag-aaral. At ito ay paliwanag lang ng iba't ibang uri ng economics sa buong Pransya noong 1885. Wow, ang ganda ng pagkakabalik nito. Diyan sa itaas, mayroon pa tayong mga estatwa na yan naman ng mga lalaki. May pari dun sa itaas na may magandang balabal at isa pang estatwa rin sa ibabaw mismo ng bookshelf. Tapos, nandito ang kwartong ito. Sa palagay ko, dating silid kainan ito noon. Pero ngayon, marami ng mga modernong bagay ang inilagay dito pero ang unang napansin ko, ito ay maliit na koleksyon ng iba't ibang uri ng insekto. Mga salagubang, gamo-gamo, paru-paro, may ilang mga bubuyog dito sa kanto, ilang putakti, makikita mo ang kanyang anggulo. Wow, ang tuka! Dito may walking plant at walking stick tayo. Malamang ay kinolekta nila ito sa gubat sa paligid ng kastilyo, may ilang mga halaman pa ring naiwan.
Gusto ko rin ang estilo ng kwartong ito, lalo na ang kisame. Pula at asul, napaka-special din ng wallpaper dito. Mayroon tatak ng leon at asul na mga palamuti dito. May isang lalaki na nakaupo sa mesa, marahil isa sa mga dating may-ari ng lugar na ito. Napakaganda ng chandelier, gawa ito sa isang piraso lang. Tingnan mo, nakakabit ito sa kisame at isang malaking bakal lang ang bumababa dito. Nakakabit sa kisame papunta sa chandelier. Siguro noon may mesa sa ilalim nito. May painting table dito na may modernong gamit. Ito ang mga huling gamit na ginamit dito sa lugar na ito. 45 taon nang nakalipas ng ito ay iniwan ng mga mapa. Isang gong. Titingnan ko itong piraso na mas malapitan, susubukan kong ipakita sa iyo ang itsura nito. Pwede ba nating ilabas ito? Pwede nating paikutin sa tingin ko. Ilabas natin. Ang enggrande ng gong na ito, gumagana pa rin. Namaste. Gusto ko ito. Iyan ang malungkot sa paggalugad. Hindi ka pwedeng mag-uwi ng kahit ano. Gustong gusto kong magkaroon ng ganito sa bahay ko. Okay. Tara, magpatuloy pa tayo sa loob ng lugar. Tingnan pa natin kung ano pa ang maaari nating makita. Kailangan ko ring ipakita itong napakagandang fireplace na may salamin sa ibabaw. Pero ang unang mapapansin mo talaga ay kapag tumingin ka diretso, itong lalaking Aprikano sa harap natin na may suot na coat. Wow, seryoso ang ekspresyon niya habang nakatingin sa malayo. Malamang isa siyang pinuno ng isang tribo o kung anuman, nakakabilib na estatwa. Gawa ito sa plaster, nararamdaman ko. At sa ilalim nito, nandito ang fireplace. Isang fireplace na dekahoy, nandito pa ang mga gamit at naiwan pa ang huling abo dito. May maliit na compartment dito para magpainit ng kung anuman. Parang oven, pero hindi talaga. Pwede mo rin siyempre ilagay ang takuri mo sa ibabaw. Okay, parang hindi ko na siya maisara. Whoa. Oh, that was harsh. Maganda rin, gusto ko ito roang. Ang mga gawa sa kahoy sa paligid ng silid-aklatan na ito. Kapag kukuha ka ng libro, pwede mong hilahin ang maliit na attachment o mesa, ilagay at basahin ang libro rito, kunin ang kailangan mong impormasyon. Pagkatapos, ibalik mo na lang ito. Kung kaya ako, kasi matanda na ang mga ito. Kailangan mo itong ingatan. At medyo mahirap din ibalik ang mga ito. Okay. Salamat. Kailangan mong maglagay ng presyon sa magkabilang gilid para maipasok ito ng maayos. Isa pang bookshelf sa gilid na ito na may marami pang natitirang mga libro sa loob. The Monde, dalawang mundo. 46, wow, naniniwala akong iyon ay noong 1700. Libre ito tungkol sa dalawang mundo. Maganda. May pintuan tayo sa harap. Tara, pasukin natin at tingnan ang kwarto sa likod. Oh. Naririnig mo ang tunog ng sapatos ko sa sahig na ito. Noong may mga nakatira pa rito, lahat sila ay nakabihis at may ganitong sapatos tulad ko ngayon.
Naiisip mo ba kung paano kung 2, 5 o 10 tao ang naglalakad sa bahay na ito na suot ang ganitong sapatos? Siguro parang totoong orkestra ang tunog habang naglalakad sa buong kastilyo. Isang napakakaraniwang ilaw ang nakasabit dito mula sa kisame, pero ang pagkakaiba ng ilaw at ng muldurang kisame sa itaas ay parang magkaibang mundo. Mayroon tayong 3 anghel na humahawak sa ilaw, pero sa tingin ko dati ay may nakasabit na chandelier dito. Isang engrandeng chandelier, isipin mo na lang. Sa likod mo, makikita natin ang isang singer na makinang panahi, isang karaniwang makinang panahi na nakikita sa mga abandonadong lugar. Hindi na ito gumagana. Dati, gagalaw ka ng ganito sa pedal, pabalik-balik. Tapos, iikot mo ang gulong dito sa taas. Pero hindi na ito gumagana ngayon. Dito, meron tayong organo. Iba't ibang mga lever. Magaling! At siyempre, ang engrandeng fireplace ng silid, isang marmol na apuyan. Marahil ay Italian marble dahil ito ang pinakakaranawang marmol na ginagamit sa mga kastilyong ito. Nakakaintriga ang disenyo. Maaring ito ang crest ng pamilya na isinama rito. Isang kahanga-hanga at maganda ang pagkakadisenyo ng fireplace at mayroon ding estatwa ng agila sa ibabaw nito. At iyan mismo ang fireplace. Tingnan mo ito, isang bahagi ng crown molding dun sa itaas ay natanggal at nahulog sa sahig. Binibigyan tayo nito ng pagkakataon na mas mapagmasdan nito ng malapitan. Sa mismong crown molding, puro plaster ito. Talagang nagkakabali-bali na gaya ng nakikita mo. Tingnan mo kung gaano ito kaganda pagkakagawa. Isang obra maestra talaga, grabe. Pati yung mga pader, may 3 D-relief na nakahulma sa wallpaper. Ibang klase talaga yan. Tunay na ibang klase talaga yan. Malapit nang bumagsak ang iba pang piraso. Napapansin kong kumakalas na itong nasa taas natin. Yung iba, susunod na rin agad. Ang banggo naman. Grabe, ang banggo talaga. Halika, tingnan mo ulit dito sa huling pagkakataon. Silipin mo ulit sa labas ang luntiang hardin na unti-unting sumasakop sa kastilyong ito. Bago ako pumasok dito, gusto ko lang ipunto ang isang bagay. Tingnan mo ang taas ng pintuan. Sa mga lumang bahay na Pranses mula ika-18 o ika-19 na siglo, madalas mas mababa ang pintuan kaysa sayo. Pero sa mga abandonadong kastilyo noon, doble pa sa taas mo ang pintuan. Mas mataas ang pintuan, mas mayaman ang may-ari, palatandaan ng prestihiyo at pagpapakitang gilas. Sasabihin ko sana, maligayang pagpasok sa isa pang silid. Ang unang tinitingnan ko kapag pumapasok sa silid na ito ay ang kisame, isang magandang kulay kahel na kisame. Mapapansin mo talaga na papalayo na tayo papunta sa timog na bahagi ng Pransya at papunta na sa Italia dahil doon mas pinapahalagahan nila ang mga kisame. Isa pang bagay na gusto kong ituro sa silid na ito ay ang gawa sa salamin ng mga bintana. Magagandang tinted na salamin na may iba't ibang kulay. Makikita mo na ang mga baging ay tumutubo na sa likod nito, kumakatok sa salamin, gustong pumasok at baka sa loob ng ilang taon ay makapasok na nga. Baka sa loob ng 10 taon mula ngayon. May malaking fireplace din sa silid na ito. Mas malaki pa kaysa sa isa. Gustong gusto ko ito. Napakaganda talaga. Kinakalawang na sa loob dahil sa matagal na pagsisindi ng apoy. May maliit na sulat sa susi ng pintuan na nagsasabing Salon Magi. Ito ang silid para sa Salon Magi. Ito ang imbakan ng pagkain. Nakalagay dito na imbakan ng pagkain at totoo naman yon.
Ito ang imbakan ng lahat ng pagkain sa bahay. Kita nyo, dito sa mga malaking kabinet nilalagay lahat ng pagkain. Mga plato. Para ilagay ang matatamis at iba pa sa mesa. Punong nga masasarap na pagkain ang mga iyon noon. May mga takure at iba pang gamit dito. May parang pintuan dito. Hindi ko ito mabuksan, pero gusto ko makita ang kabila. Hindi naman talaga interesante ang mga ito. May mga plato lang. Magagandang pinggan, mga plato. Sige, tingnan natin yung kabila. Mas na-excite na ako. Okay. Ito ang hagdan papunta sa basement. Sa tingin ko, nandito ang kabila. Oo nga! Tingnan mo, diretsong kita ang kastilyo dito para lang sa pagpapasa ng bagay. Totoo yan. Magandang detalye yan. Papasok tayo dito sa parang kusina para sa paghahanda. May mga bote tayo dito. Dito iniimbak ang alakat o may mga gamit din para magugas ng pinggan pagkatapos maghanda ng hapunan. May naiwan pang ilang plato. Lagi nilang sinusubukan kung gumagana pa ang tubig pero sa tingin ko hindi na ito gumagana dito. Sige. Okay. Punta tayo sa basement ng lugar na ito. Talagang gusto ko rin ang mga basement ng mga abandonadong kastilyo na ito. Maraming kasaysayan ang nakatago dito mula noong panahon na nakatira pa ang mga tao rito. Malaki ang basement na ito. Diyos ko, ano itong nasa harapan natin? Mga karwahe ng transportasyon, pero sa tingin ko ito ay parang stroller. Sa palagay ko, ito ay stroller ng bata. Wow! Ang ganda ng piraso na ito, talagang may upholstery, kaya ang bata ay dito uupo. Maliit na bata, siguro hindi sanggol. Pwede mo lang lakarin ito sa paligid ng bukid o dalhin sa bayan. Meron pa tayong isa dito, para yata ito sa dalawang bata. Talagang mga antigong bagay ang mga ito. Tumutubo na lang ang ugat sa kanila. Hindi ko pa ito nakita dati. Karaniwang makikita ang mga ganito sa mga basement. Dito ang daanan ng mga supply papasok sa kastilyo, kaya binubuksan ng mga tarangkang ito para madaling maipasok ng tao ang mga gamit at mapunan muli ang pangangailangan ng kastilyo. Dahil maraming dating nakatira rito, mga katulong, pamilya at madalas bumisita ang mga kaibigan at kamag-anak, kaya minsan umaabot ng 20 hanggang 30 ang tao sa loob ng kastilyong ganito. Dahil sabay-sabay silang naroon, kailangan nila ng maraming pagkain at inumin, kaya doon sila nagre-resupply dahil mas madali. May isa pa tayong huling silid bago magtuloy sa pangunahing bahagi ng kastilyo. Ang astig, pwede mong patayin ng ilaw? Kita mo ba ito sa camera? Hindi masyadong maganda. May sinag mula sa chimenea na pumapasok dito at doon mo makikita ang ilaw na galing sa itaas ng kastilyo hanggang dito sa loob. Sige, pwede mo nang buksan ulit ang ilaw. Ang astig lang talaga. Bukas na bukas ang chimenea at kapag umuulan, pumapasok din ang ulan dito. Wow! Ito ang kusina kung saan tayo nakatayo ngayon. Parang kusina nga. At ito ang malaking pugon kung saan nagluluto ng pagkain ang mga katulong ng pamilya. May mga naiwan pang mga astig na gamit dito. Lahat ay unti-unting kinakalawang na. Sa palagay ko, patungan ito ng takur. Tapos meron tayong maliit na ihawan dito. Lahat ng gamit para sa fireplace nandoon pa rin.
Gusto ko rin ang ganda at engranding disenyo ng bagay na ito. May upuang bangko doon. At nandun naman ang kalan, lutuan at mga gamit na ganon. Puso ng iyong Martin, ito ay napakabago. Mas bago, masasabi ko. At ang mga kabinet para sa imbakan at sa mga ordinaryong plato. At mga ganitong bagay, sa harap natin ay ang pasilyo. Pero una, gusto kong ipakita ang isa pa. May mga kamay dito sa pader. Hindi ito vandalismo. Walang palatandaan ng ganoon. Mga bakas kamay ito ng mga bata na malamang ipininta nila rito sa kastilyo. Lahat ng kamay ng mga bata ay nakapinta rito. Ang ganda. Pasok muna tayo sa kwartong ito bago sa pangunahing pasilyo. Makikikita mo agad ang magandang bisikleta dito. Pero sa likod nito ay may isang napaka-espesyal na bagay. Ito ay isang pader ng mga tile na gawa at pininturahan ng kamay gaya ng nakikita mo at tinakpan nila ito ng tape para maprotektahan. Napakahalaga nito at basta na lang iniwan dito. Maraming bisikleta rin sa kwartong ito. Karamihan ay maliliit na bisikleta talaga. Tingnan mo ang bisikletang ito. Para lang may paghahambingan, aakyat lang ako at uupo rito. Mukha ba nakakatawa yon? Alam mo, kami mga Dutch ay mahilig magbisikleta at masasabi kong napakaliit talaga ng bisikletang ito. Sa tingin ko, parang nasa isang silid kainan tayo, Jeroen. Isang napakaliit na kainan. Siguro pang-agahan lang ito. May malaking chandelier dito sa gitna ng kwarto. Ang ganda. At mula dito, diretso tayong papasok sa isa sa pinakamagagandang kwarto ng buong kastilyo, ang hallway. Wow! Una sa lahat, tingnan mo ang napakalaking hagdanan dito sa harap natin. Aayat lang ako ng kaunti para makita mo kung gaano ito kalaki. May bakal na disenyo kahit saan. Bawat detalye pinag-isipan nila. At kung titingnan mo dito, makikita mo kung gaano ito kalaki hanggang kisame. Wow! Oo, bababa sila tuwing umaga at dito magsisimula ang araw nila sa kastilyo. Lalapit sila dito sa mesa, titingnan ng oras. Sa tingin ko, 7:00 na ng gabi. Wow! At sa itaas nito, sasalubungin sila ng abogadong ito. Sa tingin ko, abogado nga ito. At And isang napakagandang painting lang kalaga sa itaas niyan. wow. lahat ng nandito ay napakaingat na dinisenyo. Maganda. Mula rito, papasok tayo sa ibang bahagi ng pasilyo. Ang pangunahing pintuan ng pasukan ay nasa harapan natin dito. Dito tinatanggap ang mga bisita sa kastilyo. Pero ngayon, lumapit tayo sa pintuan at sumilip sa labas. Ang tanging makikita natin ay gubat. Gubat lang. Gubat, wala nang natira dito. Dito, papasok ang mga bisita, aalisin ang kanilang coat, isasabit dito, malamang uupo dito siya. Aalukin ng kape at basta uupo dito sa pasilyo. May ilang magagandang painting sa itaas doon. Sa side na ito, isa rin siyang manunulat, isang Pranses na manunulat, hindi ko nga lang alam ang pangalan niya sa kasamaang palad. Ngayon, meron din tayong bookshelf dito sa hallway. Magasin Pittoresque, ang magandang magasin, nakasulat sa gilid nito, kaya dati itong magasin mula nung 1848. Paris, made in Paris, isang ordinaryong French na magasin lang ito. Meron silang isang device ng kulungan dito sa libro. Wow. Yeah,
Ang mga mayayamang tao ay pwedeng umorder nito at pagkatapos ay pwede nilang basahin ang magasin ng ganito. Kahanga-hanga. Lahat sila ay may iba't ibang edisyon. Malamang bawat taon ay naglalabas sila ng bagong magasin. Sige, nakita na natin ang buong ibaba ngayon at oras na para umakyat sa hagdan at pumunta sa itaas na palapag. At tingnan kung ano ang naiwan doon. Ako na ang magpapatuloy ng pagkuha ng video mula kay Jeroen para makapag-focus siya sa pagkuha ng mga larawan dito sa lugar na ito. At ngayon ay pupunta na tayo sa pinakapribadong bahagi ng kastilyo, ang mga itaas na palapag. Ang una nating makikita sa harap natin dito ay ang napakagandang hagdanan papunta sa itaas na palapag. Wow! Kahit dito pa lang ay napakaganda na ng itsura. Sa mga pader nito ay makikita natin ang napakarami mga painting, larawan at guhit mula sa mga dating panahon ng Victorian at vintage na nadanap dito sa kastilyong ito. Sila ang mga taong nanirahan dito. May maliit ding bayan na ipinapakita rito. At dumaan tayo rito, tingnan natin kung ano ang naiwan sa itaas na palapag. Ang una kong napansin ay isa na namang napakalaking closet na nagsisilbing library bilang bookshelf, na may daan-daang libro na naiwan pa rin doon. Ang librong nakaakit sa akin ay itong nasa gitna. Oh, ito ay nobelang Pranses. Guignol Illustrations ayon sa nakasulat. Tingnan natin kung anong meron dito. Oo, wow, napakagaganda ng mga ilustrasyon sa libro. Ayos, ilagay natin ito sa gitna ng mga iyon. Kung kaya, ibabalik ko mamaya. Dito ko muna ilalagay. Wow, na yun, maari na tayong lumingon, oh. Dito sa pader, may isa ka pang painting ng isang lalaki na nakaupo sa isang silya, nakakrus ang mga binti. Mukhang isang marangal na Pranses. At iyan ang magdadala sa atin sa unang kwarto ng itaas na palapag na ito. Let's have a look around. Mukhang kwarto ito ng mga bata. Mayroon tayong grip sa sulok. Isang magandang asul na ku na may magandang bakal na disenyo, asul na bakal na disenyo. Nandyan pa lahat ng mga kumot, pati na rin ang mga kumot na narito ay nakakaintriga, may magagandang disenyo at ilustrasyon. Mukhang isang duyan para sa manika, talaga wow! Oh, nandito pa rin sa kwartong ito ang mga laruan ng mga bata. Tingnan mo itong maliit na piano na meron tayo dito, tapos meron din tayong drawer, itong vintage na drawer na naiwan dito. Lahat ay maliit ang sukat para sa bahay manika at itong maliit na chest din. Oh, may mga sigarilyo sa loob niyan. Hindi yun galing sa bata. Gusto ko talagang makita ang ganitong mga laruan dito. Tapos, dito sa itaas, mayroon tayong painting ng isang babae na may kasamang bata. Ang isa pang nakakapukaw ng interes ko ay itong maliit na belo na meron tayo dito. May koleksyon ng mga bato sa ibaba. Siguro mga batong nakuha nila sa paligid ng kastilyo. At dito ulit, iginuhit ng mga bata ang kanilang mga kamay sa gilid nito. Mga maliit na gamit sa kusina. Isang lalagyan ng cookies. Gusto ko ito. At dito naman sa gilid, nandito ang bahay manika na dati ay nandoon. Pero lahat ng kasangkapan para sa bahay manika na ito ay puro vintage.
Gaya na nakikita mo, may kama dito, itong malalangit na kama na nandito sa kanto. Tingnan ko kung mailalapit ko pa para mas makita mo. Meron din tayong upholstered na upuan dito at isa pa sa tabi nito. At ito ang mga laruan na nilalaro ng mga batang dating nakatira dito. Laruan ito na maharlika kung tawagin mo. Para sa mga batang maharlika, Diyos ko. Ito ay isang opera house, isang maliit na opera house ulit na detalyadong dinisenyo kasama ang lahat ng mga kasangkapan sa loob at dito gumagawa ng dula ang mga bata, oo. Sobrang saya nila noon gamit ito. Kahanga-hanga. Tara, dumaan tayo sa pintong ito papunta sa kabilang kwarto. Dito, meron tayong parang bakanteng kwarto. May kaunting muwebles dito sa sulok at itong lumang estatwa na nakatayo sa sahig. Gusto ko ang tinted na salamin ng bintana dito sa harap. Gumawa sila ng paro-paro doon, isang ibon at maraming iba't ibang klase ng mga bagay. May malaking upuan din dito, yung granding upholstered na upuan. Isang malaking bangkong pwedeng upuan o higaan o pwede mo ring tawaging bangkong pamparelax. Tara, pumunta muna tayo sa kaliwa dito. Tingnan natin kung ano ang meron sa bahaging ito. Walang laman ang kwartong ito. Parang papasok tayo sa kwarto dito. Nakalagay sa pinto, chambre verte, ibig sabihin ay berdeng kwarto. Suriin natin kung talagang berdeng kwarto ito. Oo, berdeng kwarto talaga ito. Pero espesyal din ito dahil may built-in na kama sa pader. Wow! Siguradong mahimbing ang tulog ng bata rito. Parang mas para sa matanda ang kwarto na ito, hindi pambata. Kahit pinabayaan ng 45 taon, hindi pa rin maganda ang kalagayan. At tingnan mo ang disenyo ng kumot. May mga larawang mula pa noong panahong Pranses at nandun pa rin ang mga unan sa dulo ng kama. Kamangha-mangha ito. Ay, gusto ko talaga ang larawang ito ng babae sa pader. Pati ang malaking fireplace dito sa kwarto. Wala talagang central heating dito, kaya nung may nakatira pa, fireplace lang ang gamit para painitin ang mga kwarto. Hindi ito kailanman idinagdag sa kastilyo, isang napakagandang malapad na marmol na fireplace na naman. Isang lamparang delangis sa itaas niyan. May ilang librong nakapatong sa ibabaw. Histoire universelle. Muli, isa na namang malaki at malambot na upuan sa sulok. Kadalasan nilang ginagamit ito para isabit ang kanilang mga damit sa gabi bago matulog. Sa tingin ko, ito marahil ang banyo ng kwartong ito. Hindi talaga ito banyo, kundi isang maliit na vanity na may mga drawer, isang pitsal ng tubig na maaari nilang punuin dito at gamitin para maghilamos at kahit laban ang mga damit. Ang mga damit ng taong dating nakatira rito ay nandito pa rin sa magkabilang gilid. Mukhang mga panlalaking damit ito, may uniforme pa. O isang terno, mas mabuting tawagin ko itong ganoon, nakasabit dito sa sabitan ng coat. Tapos, meron tayong vest sa kabilang gilid. Ang ganda, talagang kahanga-hanga. At dito ulit, makakasilip tayo sa labas ng kastilyo.
Talagang tinubuan na ng mga halaman. Hindi mo na makita ang payday ng kastilyo ngayon. Ganon na ito kalago, pati itong aparador nandito pa sa kwarto. Buksan natin ito. Sabi dito, 208 ayon sa isang sticker. Imbakan lang pala ito ng mga kumot sa loob. Oh, may litrato tayo dito sa ibaba. Totoong litrato ito. Ng isa sa mga dating may-ari. At siguradong larawan ito ng 2 taong minsang tumira rito na nasa pasimano ng bintana ng kastilyo. Wow, isang batang lalaki kasama ang kanyang ina, siguro. O ito ba? Hindi, ito ay isang mas matandang babae. Mga 30 na siguro siya sa tingin ko. Oo. Nakalimutan kong ituro ang isang bagay sa kama. May mga sapatos tayo dito sa tabi nito. Mga sapatos ng balerina na maganda at may takong. May arinula doon sa ibaba at kahit kalahating gamit na kandila na sunog dito sa mesita sa tabi ng kama. Ganito gumalaw ang mga tao sa loob ng kastilyo. Sinisindihan nila ang kanilang kandila at naglalakad-lakad sila sa gabi kapag madilim na sa labas. Dinadala nila ang kandila sa kastilyo para lang may makita sa harap nila. Ibabalik ko ito ng maayos, ayos lang. Nasa hallway na ulit tayo, punta tayo sa susunod na kwarto. Ito, dito sa kaliwa siguro. Buksan natin ang magandang pintong ito na bumungad sa atin ang isa na namang kama na may baldakin sa harap natin. Grabe, ang ganda! Diyos ko! May parang leopardo o tigre sa sahig. Isang alpombra ng tigre. Tingnan muna natin yan. Hindi, ito ay siguradong leopardo. At sa pagkakaalam ko sa mga hayop, mukhang African leopard ito. At sigurado akong totoong leopardo ito na ginawang taxidermy na alpombra. Nakakalungkot makita ito. Oo, nandito na siya ngayon, kaya pwede mo siyang ma-appreciate ng kaunti. Pero hindi ko talaga ito sinasang-ayunan. Mga delikado at nangganganib na hayop ito. At ito ay nakahiga lang dito sa sahig. Diyos ko, hindi pa ako nakakakita ng ganito habang nag-explore ng abandonadong lugar. Tingnan nyo ang silid na ito mga kaibigan. May kama na may baldakin sa harap natin. Sa totoo lang, maliit ang kama na ito. Siguro mga 1.7 o 1.8 metro lang ang haba. Pero noon, mas maliliit talaga ang mga tao kaysa ngayon. Kaya bagay na bagay ito para sa kanila. Gusto ko talaga ang estilo ng kama at natutuwa akong ginagawa pa rin ito ngayon. Tingnan mo lang. Ito ang makikita ng tao pagkagising sa umaga. Mayroon tayong mga switch dito para buksan at patayin ang ilaw ng kwarto. At itong maliit na ilaw sa ibabaw ng kama. Isang upuang pamparelax. Nandito sa sulok ng kwarto. Dito umuupo ang mga tao gabi-gabi at nagbabasa ng libro. Kamangha-manghang painting ng malalagong tanawin. Ay, pasensya na. Natumba ko lang ang lagayan ng payong. Hayaan mong ayusin ko ulit yan ng maayos. Minsan, nangyayari talaga yan. At heto na naman, makikita natin na ang mga halamang tumutubo sa labas, pati ang puno, ay pumapasok na sa loob ng lugar. Dito, makikita natin ang lagayan ng payong na natumba ko lang at ang mga payong dito ay talagang sira-sira na. Hindi maliit na kabinet. Tingnan natin kung ano ang laman ng kahon na ito. Ay, hindi pala ito kahon. Ano to? Hindi ako sigurado. Isang larawan ng isang sanggol sa pagtatapos ng taon. Tingnan natin kung mapapalapit pa natin para mas makita mo ito ng maayos.
Mukhang nakalak ito. Walang anumang interesante dito. At dito to rin sa kwartong ito, mayroon din tayong fireplace para magbigay liwanag sa gabi. Siguradong napakaganda ng tanawin kapag nakasindi ang fireplace at nakahiga ka sa kwartong iyon. May leopard rug sa harap mo at marahil nakaupo ka sa upuang iyon habang ninanamnam ang iyong gabi. Namuhay ng marangya ang mga taong ito. At ito ang Chambre Blue, ang asul na kwarto, Chambre Blue. Katabi lang ng silid tulugan, mayroon din silang storage area, malamang para sa lahat ng damit. Makikita mo ang sabitan ng damit dito, mayroon ding kutson dito. Balik tayo sa pasilyo. May ilan pa tayong mga kwartong titingnan dito sa itaas, kaya dumaan tayo doon. Isa pang banyo. Okay, maganda rin ang kwartong ito. Hindi kasing ganda ng iba, pero may kakaibang slate na kama dito. Nandyan pa rin ang kutson. Tingnan din natin ang kutson. Napaka old school at vintage na mga kutson na ito. Sa loob, sa tingin ko parang lana ang laman nito. May mga sapatos din sa kama dito. Magandang fireplace na naman, may gintong salamin sa itaas. At nakikita ko ba ang kampana dito? Oo, nakikita ko. Wow! Napakagrandeng kampana. Malaki ang halaga nito at maaaring gamitin sa bangka o sa simbahan o kapilya o kung saan man. Ngayon, may napaka-interesanteng kabinet sa harap natin dito. Sige, larawan o guhit ng isang lalaki. Tapos na. Ito ay isang bote para sa alak. Mayroon din itong magandang disenyo. Mga bahagi ng isang lampara ng langis. Naiwan din dito. Maraming mga libro. Tingnan mo ang librong ito sa taas. Baka may 2,000 pahina ito. Muli, talagang nabubulok na. Sige, ito ay isang lalagyan para sa isang panukat na aparato. Ano bang meron tayo dito? Diyos ko mga larawan. Ito subukan kong ipakita sa iyo ang mga ito. May ginawa lang ako. Gumawa ako ng napakasimpleng ilaw para maipakita ko sa iyo ang mga larawang ito at kung ano ang laman ng mga ito. Kaya ilalagay ko ito dito sa ibabaw ng ilaw at ipapakita ko sa iyo kung ano ang nasa mga larawang ito. Dahil talagang kamangha-mangha dito, makikita natin ang aklatan noong kasagsagan nito. Makikita mo lahat ng libro dito sa gilid, may mga upuan pa sa harap mismo nito. Heto, meron pa tayong isa pang larawan ng aklatan. Wow, makikita mo pa na may mesa dun. Nakakatuwa. Heto naman ang labas ng kastilyo. Makikita mo ang mga kabayo dito sa gilid at may bata pang naglalaro sa parang. Wow. Noon ang buong likod bahay ay hindi pa masukal. Wala pang mga puno noon na yon. Ay talagang Masukal na. Isa pang larawan ng aklatan. Ito rin ang parehong silid kainan. Dito, may isa tayong larawan ng sala. hindi ko alam kung saan ang sala sa kastilyo. Kawili-wili. Sige, tingnan natin ang isa pa. Ito rin yung nasa likod ng bahay, pareho lang. Oo, ito naman ay isa pang silid kainan. Wow! At nakakita rin ako ng mas malalaking larawan na ito. Ipapakita ko sa iyo. Isa itong babaeng nanirahan sa kastilyong ito. Hindi isang lalaki. Malamang na 100 taon na ang mga larawang ito. Tinitingnan natin na yon ang mga taong nabuhay noon. Isang batang lalaki.
Hindi ba siya rin ang parehong babae? Tingnan mo siya. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya. May hawak siyang isang bagay sa kanyang kamay. Mukhang libro yon o katulad noon. May suot siyang parang korona o sombrero sa kanyang ulo at dito naman ay may isang babae na nakatayo sa likod ng bahay na may hawak na pamaypay at may hawak ding ostya sa kanyang kamay. Naayos ko na lahat sa kabinet kaya magpatuloy na tayong maglibot sa kastilyo. Hindi ako magsasawa sa lugar na ito. Kaya akong maglakad-lakad dito ng ilang oras. Meron pa tayong isa dito sa gitna ng pasilyo, isa na namang built-in na kabinet na punong-puno ng mga libro at meron din dito sa gilid na ito, astig na mga palayok at kawali ang nakalagay doon. Makikita mo rin dito ang mga gamit pang kabayo sa loob. May mga susi para sa isang kabinet at nakakandado ito. Sayang. Wow, pasok tayo dito. Ay, ang ganda ng banyo na ito. Wow! Tingnan mo ito, butas lang at kahoy na tabla na may inidoro sa loob. At ang inidoro ay gawa sa Paris. Wow! Pwede mo itong isara ng ganito. Minsan pa lang ako nakakita ng ganitong inidoro sa isa pang kastilyo sa Pransya. Ilalagay ko ang link sa taas. Hindi rin mas kahanga-hanga yon, pero napakaayos din nitong inidoro. At ito ang lababo para maghugas ng kamay. Kakaiba ang disenyo. Magandang lababo. Lumalabas pa ang tubig dito. Sige! Tingnan natin, wala namang laman doon. May isa pa tayong huling kwarto dito. Dito, itinatago ang mga unan sa maliit na kabinet na ito. Gusto ko kung paano nun ginagawa ang malalaki at bilog na unan. Magandang fireplace. Isang gintong salamin sa ibabaw nito. Oh, maganda itong painting. Isang manunulat, Pranses na manunulat, hawak niya ang isang panulat sa kanyang kamay, isang stylo, gaya ng tawag nila sa Pransya, napakaliit na salamin sa mata, gwapong lalaki at napakagandang painting na naman. At mula sa pasilyo, maaari kang maglakad papunta rito sa bahaging ito, napakabughaw na kwarto na may skylight sa itaas natin. At dito makikita natin ang banyo ng kastilyo. Wow. Lababo sa bandang ito. Gusto ko talagang makita ito. Ito ay isang bathtub na may mga paa. Isang bathtub na may mga paang parang kuko. Lubos nang nasisira ang kwartong ito. Muli, isang tokador sa gilid na ito. Nasa kahon ng butika ito. Botika. Ito ay kahon ng butika, parang drugstore sa Ingles. Hindi ko akyatin ang hagdang ito dahil masyadong ordinaryo lang ito. Kasi may mas malaking hagdan sa gitna ng hallway na mas maganda akyatin papunta sa pinakataas na palapag ng kastilyong ito. Gusto ko ang tunog ng sapatos ko sa sahig na kahoy. Isa na namang aparador ng libro, daang libro pa rin ang naiwan doon. Iyan ang magdadala sa atin sa pinakataas na palapag ng kastilyo. Sige, welcome sa inyong lahat sa pinakataas na palapag ng kastilyo. Prefermer la porte, pakisara ang pinto. At heto ang pingga, sabi dito. Maraming pwedeng daanan dito. Okay. Nauwi kami sa isang napakaliit na kwarto.
Hindi ito mukhang kwarto ng katulong. Wala pa akong nakitang kwarto na ganito na para sa mga katulong. May world map sa pader dyan. Tingnan mo, ito ay isang carabin oil lamp. Ginagamit nila ito para maglakad sa loob ng mga minahan. Some more. Karaniwan lang itong oil lamp na ginagamit sa mga minahan at nakatayo dito. Ang disenyo ng kabinet. Sobrang ganda. At ito ay isang bagay na palagi nilang ginagawa sa mga kastilyo. Mayroon silang malaking tumpok ng iba't ibang sample ng wallpaper na nakakalat sa buong kastilyo dahil tuwing ilang buwan o taon, tuwing ilang taon, pasensya na, nire-remodel nila ang mga pader para magmukhang ibang kastilyo ang kastilyo. Ito ay isang bagay na prestihiyoso, isang bagay na ginagawa ng mayayaman para ipakita na may pera sila at oo, tinitingnan lang nila ang kanilang mga sample. At tinitingnan nila kung alin ang gusto nila para sa mga susunod na taon na ilalagay sa mga pader ng kastilyo. Ang wallpaper ay isang bagay na hindi na natin ginagawa ngayon, lipas na ito. May ilan pa rin gumagawa nito pero wala akong kilala sa Belgium na may wallpaper pa sa bahay nila. Maliban sa mga lolo't lola ko. Pumupunta tayo sa attic. At bukas lang ito, nararamdaman ko ang hangin na pumapasok dito. Ganun na kaluma at sira ang kastilyo. May sled na mga bata dito sa ibaba, ang ganda nito. Ito ay isang upuang pampupo. Nandito sa dulo, wow, ako! Pustahan pa, may ilan pang bagay. Maleta na may mga libro, karamihan sa mga kwarto dito sa itaas ay talagang magulo. Meron tayong silid tulugan para sa 3 dito sa itaas. Malamang para sa 3 bata na natutulog dito kasi sinabi ko sa inyo sa simula ng video na maraming tao ang sabay-sabay na nasa kastilyo. Kaya kailangan nila ng maraming kwarto para matulugan nilang lahat. Isang huling bahagi dito sa side na to. Sige, yung tunog ng mga pintuang to, talagang gusto ko yon. Naalala kong nasa ganitong lugar ako. Sobrang magulong kwarto. Akyat tayo dito sa huling palapag na to. Tingnan natin kung ano ang makikita natin. Doon sa taas. Ang pinakamataas na attic ng kastilyo. May 2 kwarto dito sa itaas na ginawa nila gaya ng nakikita ninyo. Tingnan natin ang mga iyon. Karaniwan din kapag kulang ang kwarto, nagdadagdag sila ng isa pa sa itaas. Tingnan mo ito. Wow! Kabisarang lugar ng mga baka 40 milyong baka sa Pransya. 1,865, yan ang nakasulat. At isa pang kwarto sa kabilang side, may nakakatakot na manika sa sulok dito na kailangan kong ipakita. Ang ganda, sige. Hindi ako aakyat sa hagdang ito sa harap natin dahil delikado. Ipapakita ko sa inyo, may nawawalang baitang. Papunta ito sa tuktok ng kastilyo. Talagang nakakatukso ito pero hindi ko gagawin. Hindi ko na gagawin, iiwan ko na lang dito. Sobrang stuck ang pinto.
Gusto ko lang sanang gawin yung cool na eksena kung saan papasok ako sa kwarto pero hindi nag-work. Pero sige na lang. O mga kaibigan, natapos na natin ang video at nadokumento na naman ang isang kastilyo. Dagdag na naman sa ating alaala. Ang ganda ng lugar na to at siguradong pasok sa top 5 ng paborito kong na film, lalo na dahil sa mga litratong nakita natin sa itaas. I want to thank you all for watching this week's video. If you liked it, please like the video. Write a nice comment in the comment section and subscribe to the channel if you're new here to see every single week new amazing explorations around the world. And if you want to help me out exploring these places, there's a link in the description that you can make a small donation and help me go around the world to explore these amazing places. I will see you next week, another epic adventure, and I love you very, very, very much.